Inihahanda na ng Quezon City Police sa mga kaso kaugnay ng pagbagsak ng tipak ng semento sa ilang estudyante sa Quezon City. Madamdaming inalala ng kanyang mga kaanak ang isa sa mga biktima na pumanaw matapos ang ilang araw na pakikipaglaban sa ospital para mabuhay. Nakatutok si Darlene Kai. Isang maliit na lamesa ang nasa tabi ng ataul ng 12 anyos na si Carl Jaden Baldonado o CJ para sa kanyang pamilya. Dito may nakalagay na mga Rubik's Cube, maliit na Biblia at papel na may mga Bible verse, mga bagay na paborito raw ni CJ. Tuluyan ng pumanaw noong Martes si CJ. Isa sa 3 estudyanteng nabagsakan ng konkretong bahagi ng isang condominium sa panulukan ng Tomas Morato at Roses Avenue sa Quezon City noong August 12. Naoperahan pa si CJ pero nagtapos din ang 2 linggo niyang pakikipaglaban para sa kanyang buhay. Masakit sa amin, mabigat sa amin. Sobrang critical niya nung dinala sa ospital. Tapos, nagpasalamat nga kami kasi binigyan pa kami ipanalangin namin na second chance. Binigay naman ng Panginoon dahil in-extend niya yun. Buhay niya, in-stretch niya para makapagpaalam kami ng maayos. Pauwi raw si CJ nang mangyari ang insidente. Kasama niya ang 2 kaibigan, ang magkakambal na sina Michael at Miguel. Si Michael nasa ospital pa rin. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng binuong Special Investigation Team ng QCPD o Quezon City Police District. Chinek na ng isang independent structural expert ang building. Doon sa initial na inspection nila, nakita nga po na may mga cracks na malapit doon sa antena na naka-install doon sa part ng condominium na yun. So yun po yung tinitingnan din ng mga investigador natin. Base sa preliminary findings ng investigasyon, ang vibrations mula sa drilling at pagkakabit ng antena noong 2022 ay posibleng nagdulot ng pagluwag at pagkakatanggal ng palitada sa bahaging iyon ng gusali. Definitely criminal and civil cases po maiba-file since kung makapatunayan na may negligence doon po sa nangyari. Basta ang mga parties po nakikipag-cooperate po yung management ng condominium. Sinubukan uli ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng pamunuan ng Atherton Place Condominium pero walang humarap sa amin. Sa ngayon, kinurdonan muna at nilagyan ng signages ang palibot ng condominium. Sa linggo, nakatakdang i-cremate ang mga labi ni CJ. Sobrang hirap po kasi bilang tatay, malaki din ang pagkukulang ko. Palagi akong wala. Kaya babawi ako. Hindi ko sila pababayaan mag-iina. Yung pangako niya sa mama niya, gagawin ko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.